Nakita namin kasi nung kay Brad Eli, sabing ganyan eh, nangangaral naman talaga siya. Pero ngayon kay Kuya, meron na tayong TV station, meron na tayong radio station. Ba't hindi siya nangangaral? So, offended yung mga kapatid na ito. Akala mo ba, Danya Rason, yung mga kapatid na nag-a-attend ng pagkakatipon, naniniwala pa sa'yo. Hindi na sila naniniwala sa'yo. It so happened na natatakot silang mawala yung community na naipundar nila for so long a time. Hindi na ikaw ang ikinukonsider nila, Danya Rason. Dahil alam na nila at napatunayan nila sugo ka ni Satanas, Danya Rason. Ang dami na hong iba-ibang segment na nilagay namin na ginaya na ng iba't ibang mga programang pangpananampalataya. Pero isang bagay ang hindi nila nagagaya. Hanggang ngayon, ako po, isang bagay na aking naipagmamalaki. Kahit ang karamihan sa aming organisasyon ay mahihirap, isang bagay lang. May mangangaral kami, handang lumabas, handang magpatanong, handang magsalita sa harap ng mga tao, at tanungin tungkol sa aming pananampalataya. Meron kaming segment, itanong mo kay Soriano. Ngayon, kagaya nga nun, sinasabi ni Sis Banji, tignan mo, ito regular member lang. Kailan lang naanib? 2016. Ikaw, inugat na yung ano mo, inamag na yung paa mo sa iglesyang itinayo ng tsuhin mo. Tsuhin ba o tsahin? Hanggang ngayon, hindi mo pa alam na ang utos ay mangaral? Oo, yan ang talagang yan ang gospel. Preach the gospel into all nations eh. Oo, yun nga po And yung then the sabi end ng shall Panginoong come. Jesucristo Wala ka bago siya talagang gagawin. umakyat. Kung ikaw preacher talaga, wala kang gagawin kundi yun lang. Hanapin mo kung saan ka pwedeng mangaral. Yun lang. Sabi nga po ng Biblia, mangaral ka sa kapanahunan at di kapanahunan. Oo, in season or Before out of umakyat season. ang Panginoong Jesucristo sa langit, yun yung kanyang instruction. Ano ba yung instruction niya? Go ye therefore in all nations to all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them na ituro ninyo sa kanila, kanilang ganapin. Meron ka bang ginagawang pagtuturo, Danya Rason? O meron kang ginagawang pagpapapogi? Meron kang ginagawang pagpapagame show? Dapat talaga yung talagang preaching talaga. Yung admonish them, i-lead mo sila sa Panginoon. Maraming tao pa, hindi rin nakakakilala pa kay Jesus. Maraming tao, may mga problema pa, di ba? Marami pa rin eh. Marami pa rin mga medication, marami pa rin mga at least, makatulong sa mga ganung bagay. Kasi may mga dispute pala sa mga sa mga dokumento, may mga problema pala. Biro mo, ang halaga, ang value ng property na bibilhin mo ay 700 million. Ako nga kanina, bibili ako ng charger lang ha. Cable lang. Hindi kasama yung ulo. 5 euro lang yon. Inano ko patin, kaya nga na-late po tayo ng live eh. Biro mo 5 euro lang yon ha. Talagang inano ko pa. Inintay ko pa kung nagcha-charge nga yung cellphone ko. Hindi nagcha-charge. Yung pa kayang 700 million ang bibilin mo, sinong matinong tao ang bibili ng ganong kalaking halaga, hindi mo na aalamin kung malinis ba yung papel. Kaya si Raulo itong Danya Rason na ito eh. Di ba, Danya Rason, si Raulo ka? Biruin mo, nag-raise ka ng 700 million, tapos, nung na-raise na yung 700 million, bigla ninyo sasabihin, meron sa mga kapatid, na hininga ninyo ng pera, at hindi nyo naman ibinalik yung pera, may problema pala yung dokumento. Tama yun, kasi may aral tayo na yung nagpapagal sa inyo, yung nangangaral sa inyo, dapat natin bigyan sila ng mataas na lubos na pagmamahal ng pag-ibig. Pero paano mo gagawin yung yun? Kasi turo ni Kristo yun na mahalin natin sila na nagpapagal sa atin. Kung dinadala tayo sa katotohanan, kung walang nililihim sa atin, kung talagang wala kang nililihim,
ipapakita mo lahat ang expenses mo. Mm. Diba? Kasi ano Hindi po mo na yun, kailangan hindi, hilingin pa. yes, hindi po kasi one way yung yung pag-ibig. Love begets love. Sabi ng Biblia, if I'm not mistaken, sa Galatia 6:6 or 6:9, lubos ninyong pakamahalin ang mga namiminuno sa inyo sa Panginoon. Oo, meron din yan sa nasa Galatians din yan. Nireview ko yan kanina eh. Yun nga po, in English Galatians lang po. 6:6. Galatians 6:6. Pero yung binasa ko, 1 Thessalonians 5:12-13. We must have regards to them very high in love. Because because of their work in the Lord. Pero kung nag-a-admonish Ayun, sila sa atin, malinaw po yung nakasulat. Because of their work in the Lord. oo, pero kung ang ginagawa nila hindi na naka-align sa ano ni Jesus Christ, di ba? Kahit 5 lang yan, dapat yung 1 cent na punta sa ganito. Ay, bibigyan ko lang po ng emphasis yung nyo Sabi ng talata na binasa nyo, you should have high regards, high love to the people who, basahin nyo nga po yung Sige. Okay. Now we all ask you, brothers, to give recognition to those who labor among you and lead you in the Lord and admonish you and to regard them very highly in love. Ang na-emphasize dito, because of their work. In their work. Because of in their the work. Lord. Hindi po because of their work lang. Malinaw na nakasulat dyan, because of their work in the Lord. Kasi meron din naman silang ginagawa. Ano yung ginagawa nila? What is their work now? Their work now is nililigaw po nila yung mga nagsisinungaling sila. Mga kapatid, sana po hindi po kami nagsasabi dito ng paki-check na lang po ninyo kasi dahil yung mga verses po talaga nung nakakaramdam na ako, tinitingnan ko na rin po, binabasa ko po yung mga verses na inaano niya. Hindi po naka-align. Marami pong example akong sinulat na na hindi na nga naka-align. Yun nga po yung problema ako personally kasi manggagawa po ako Ngayon, naturuan kami, na brainwash kami totally. Especially me. I am speaking on behalf of myself. I am totally brainwashed na kahit anong gawin ng kinikilala ko sugo, hindi ko dapat ko questionin. Kaya nga ang dami ko nakita Nasa Singapore pa lang kami, nasa Pilipinas pa lang kami hanggang dumating sa kahit may mga na-observe ako, nakikita ako, sinasabi nila palagi, huwag mag-iisip ng masama sa kapatid. Lagi mong ipagpalagay na mas mabuti ang kapatid sa'yo. So, ganun kami na brainwash. At saka, merong panturo si Soriano, isa sa mga kasalanang walang kapatawaran, dito hanggang sa buhay na walang hanggan, yung lumaban ka sa leader. Itinuro yun ni Soriano. Ang ginamit niyang talata, ang sino mang nagtatakwil sa inyo, ako ang kanyang itinatakbo. Kaya, he who rejects me, rejects the one who sent me. Yes. Kaya, ayun po. Ngayon, meron po kasi silang panakot, Vanji. Ang panakot nila, pag umalis kayo, mapapahamak kayo. Yeah. Susumpain kayo ng Diyos. Kumusta naman po ang inyong buhay ngayon after exiting MCGI? Ay, nako. Ang dami nagsasabi. Dito kasi sa shopping mall namin, marami nakakakilala sa akin. You look shiny, you look elegant, you look lahat na lang ng magandang adjective. Kasi, binabanggit nila.
Kasi kilala ko sa pharmacy, kilala ko sa mga groceries, kasi popular. Natawa Kuno-kuno ako lang. sa kilala ko sa pharmacy. Oy, kasi Like, sabi lang, gumanda ka, you become pretty, ganon. Tapos, you look stunning, lahat na lang, ay talaga, yung iba nga nakatingin na lang sa akin, tapos nasabi ko na lang sa kanya kung ano yung nagbago. I had my haircut, ganon. I had my, So, yun, ano na? so, hindi po pala totoo, yung pong sinasabi nila na ipinananakot na pagka umalis ka sa Oo, hindi totoo MCGI, yun. itatakwil ka ng Diyos. Actually, bago ako nag-exit, panay na absent ko. Siyempre, hinahanap ako ng mga kapatid, tapos ina-advise nila ako. I appreciate their advice on me. Nag-care lang talaga sila sa akin, ha. Kaya ang sinasabi nga nila, parang wala akong protection, ganon. Kaya kami dalawa ni Kerwin, nung nag-exit kami, lagi namin binabantayan yung life namin. Kung napoprotektahan ba kami. O hindi. Tapos kung papangit ba yung buhay namin, siguro about a week, pinagmamasdan namin ni Kerwin yung aming life, kung may changes ba. Tapos it so happen, sunod-sunod for 1 week, maraming malas dumating sa kanya. Pero lahat ng yun, hindi naman truth. Kasi lang naman, nakita din niya yung LD niyang wallet na nawala. Inanap niya sa buong subdivision, pero nakita niya na, nasa kotse lang pala. O, di ba? Kung naniwala ka Lumang dun bag. Oo, lumang. Brad Kevin, dala mo kami ni Badong ng wag ng LP bag. Hindi naman kami mahilig sa eh. O, yung mga kapatid, mag-request na kayo kay Kerwin. Habang nasa Japan. Imimit niya yung mga imimit niya yata yung mga Ngayon, dahil executors sa Japan. may earthquake doon, tingnan natin kung bibigyan sila ng sabi ko sa kanya, may protection ka naman sa Panginoon kahit may earthquake. Sabi niya, paano yung earthquake dito? Ano po kasi yun, lagi naman nag-earthquake talaga sa Japan. Pero recently, kasabay ng Venezuela, nagkaroon sila ng earthquake. Kaya ngayon sabi niya, panay nga earthquake. Sabi ko, may protection ka ng Panginoon. So ngayon masusubok talaga natin kung nasa sumpa sila o wala. Alam niyo po kasi, wala kang lulugaran dyan eh. Pagka naging maganda yung buhay mo, sasabihin nila, ayan, pinasasagana na siya ng Diyos para pag pinarusahan siya sa impyerno, hindi niya masusumbatan ng Diyos. Bakit ko po alam? Yun yung naririnig ko eh. Noong pinasama si Lolita Ison, noong itiniwalag si Lolita Ison, lalong yumaman si Lolita Ison. Si Doña Lolita Ison na may-ari ng na ng Pampangas Best. Pampangas Best Casino. Yes. Bago pa lang ako noon. Lalo Actually, po siyang yumaman. Lalo siyang yumaman. Bago ako naanib, bago ako napabaptize, sabi nila kulto, hindi ako naniwala. Tapos yung sa comics, hindi rin ako naniwala doon. Tapos kasi nga, nung nakapakinig na ako ng doktrina, nagustuhan ko nga. Tapos yun din, lumabas din naman ako. Ako nga, nagtatanong ako eh. Ang nakapagpabago ba sa akin si Soriano? No, hindi po mga kapatid. Kaya doon sa mga kapatid na hanggang ngayon, tinitingala pa si Soriano, mga kapatid, just be fair. Just be, righteous. Kasi marami po siyang inagrabyado, mga kapatid. Yun lang tatay ni Mama Mary, ni Sis Myra Rason, si Uncle Philip, yung yumaong Uncle Philip. Inagrabyado po nila yon. Biruin mo, sa pagtitiwala nung tao na mabuti kang tao, nangangaral ka ng salita ng Diyos. Tapos, yung kapatid niya, yung asawa ng kapatid niya, magkapatid. Ipinagkatiwala ngayon yung hard-earned money mula sa Middle East. Nung kukunin niya na, kung ano-anong ginawang kwento. Same thing yung ginawa kay Doña Lolita Ison. Ibang-iba dun sa tunay na pangyayari. Ganon din. Kaya napatunayan kung sa demonyo
yung mag-uncle na yan eh, si Soriano tsaka si Daniel Rason. Bakit? Biruin mo, wala naman akong kamalay-malay, sinisiraan na pala ako, kina-character assassinate na pala ako nitong tarantadong Daniel Rason na to. Oo. At saka, maniniwala ka. Wala naman akong ginawang kasalbahiyan sa church namin. Sa totoo nga lang eh. Panay nga ang regalo ko sa kanila, mga pabang, ang yabang ko, no? Pabango, mga t-shirt. Ay, hindi ko kinikwenta yun ng mga kapatid sa dati kong lokal. Hindi ko kinukwenta yon. Kaya lang kasi, okay naman, bakit na naman yung kuyaan, friend? Just because lumabas lang ako, nag-exit ako, hindi ako lumabas kay Jesus Christ. Nasa Panginoong Hesukristo pa rin ako, nasa God the Father Almighty pa rin ako. Pero kasi nga, nakita ko na yung teachings ni Daniel ay hindi na nag-aalign sa turo ni Kristo. Bagamat gumagamit siya ng mga verses, kasi kailangan chinecheck, katulad nila, chinecheck nila kung talagang ganun nga, yung ano doon. Alam niyo po ba, Examine mo yung mga verses. Alam niyo po ba si Ranji, si Satanas gumagamit din ng verses? Oo, yeah. Alam Di ba niyo yung po, ano nga, gusto yung niyo shall po- not tempt yung shall not tempt the Lord thy God, di ba? Yes. Di ba nung nag-aayuno, nagfa-fasting ang Panginoong Hesukristo sa wilderness, sabi niya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Oo. Amen. Shall not live by bread alone. Sagot sa kanya ni Jesus Christ, di ba? Nasusulat, hindi lamang sa Tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita. Well-versed, mas marunong, mas maalam si Satanas sa Biblia kaysa kay Daniel Rason. Mas maalam si Satanas sa Biblia kaysa kay Soriano. Ngayon, kung ba maalam? Meron pang maalam dyan eh. Meron pang maalam sa Biblia daw. Gumawa pa nga ng libro eh. Mag-iingat po kayo doon mga kapatid. Hindi lahat ng maalam sa Biblia sa Diyos. Meron pong warning na nakasulat. Unang 1:4:1, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ng mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Test the spirit if they are of God. Why? Sapagkat maraming nagsilitaw na mga bula ang propeta. Marami mga kapatid. Kaya Binigyan na po tayo ng warning mga kapatid. Binigyan na po tayo ng warning. Nakulto na po tayo. Magpapakulto pa ba tayo? Ngayon, kaya nga yung mga, sige po. Kaya sana yung mga, sabi nga kasi nila Odette, ay yung mga patotoo ko nga, kumbaga nadidignan maraming beses. Pero kahit na maraming beses na paulit-ulit yung mga sinasabi dito sa ano na ito, pero iba-iba naman ang customer. Kumbaga sa pagkain, iba naman yung ano ko, katulad na nagke-cater ako sa doon sa dati kong lokal sa Pilipinas, sa Mahabang Parang. Tapos dito naman sa Brisbane. So, kumbaga, may market din ako. Di ba? Mahabang Parang sa Rizal? Oo, Mahabang Parang. Sa ano yon, sa Angono, Rizal. Mahabang Parang. Doon ako na unang doon. Kumbaga, meron akong market na yung mga kapatid doon na aking mahal na mahal pa rin sila at nagtatanong sila sa akin, sumusulat sila sa akin, pinapatigil nila ako sa pag-share ko. Ako lang naman, reshare lang ako ng reshare di ba? Tapos, pinapatigil pa nila ako. Pero ba't hindi ako tumitigil? Kasi nga, andun yung pag-ibig ko sa Panginoon. Di ba? Uunahin mo muna yung gusto ng Panginoon bago yung sarili mo, tanggihan mo. Dahil sa pag-ibig mo sa Panginoon, kahit na masaktan ka na, okay lang yon, di ba? Kasi if God is for us, who can be against us? Oo nga, galit sila sa akin, ayaw nila sa akin. Pero andyan naman ng Diyos. If God is with us, who can be against us? Di ba? Correct. Tama po yan. Kaya ko po tinanong sa inyo kung kumusta po yung buhay nyo ngayon after exiting. Kasi yun nga po yung pinapanakot nila. And ako rin, dala-dala ko po yung takot na yun yung fear na yun. Kagaya po nung sinasabi yung dalawa, pinag-uusapan nyo ni Brad Kerwinso, na tinitingnan namin kung yung buhay namin ay papangit ba? Yes, lalo na when I was mamalasin working. Ba kami?
Yeah, when I was in my previous work, naku, ano po, bangin po yung dadaanan mo, mas ano po, mas delikado yung mga bangin doon kaysa papuntang Baguio. Tapos yung mga boulders, mga ano, pagka meron kasi laging may mga nauhulog na mga bato po. Oo. Eh kung mabagsakan ka ng bato, lagi ko sinasabi pagka nagda-drive ako, nagpapasa ko doon, or yung dati kong amo, passenger ako, sabi ko, kung kayang bagsakan ako nito, matutuwa siguro ang MCGI. Sasabihin nila, ayan, sinumpa si ano. Kaya pagka dumadaan ako doon, sabi ko, Panginoon, sana ingatan mo ko para hindi mapahiya ang katotohanan. Alam ko I am with your side. Kasi pagka napahamak ako, mapapahiya ako. Tingnan po ninyo ngayon ang nangyayari sa pamunuan ng MCGI. Nangangaral ba? Ang utos mangaral ka eh. Oo, Ginagawa ni Daniel alam mo, Rason. number one sa lahat yan, yung pangangaral. Eh kung walang pangangaral, ba't pa sila nag-aabuloy? Hindi na ako nag-aabuloy eh. So bakit pa nag-aabuloy kung wala namang pangangaral, di ba? Correct. Alam niyo po, yung mga kaibigan kong mga mayayaman sa Pilipinas, grupo po yun nag-message sa akin, tumatawag sa akin. Yung unang tawag nila sa akin, 4 hours yung usapan namin, grupo sila na mga mayayaman. Ang sabi nila, alam mo dati, ano sila, talagang all out sa gawain. All out yung kanilang, hindi lang bulsa, yung kanilang bank account. Kasi pag bulsa, limited lang ang nasa bulsa mo eh. Pero pag bank account na, unlimited na yon. All out, naka-open ang bank account nila para sa gawain. Nakita namin kasi nung kay Brad Eli, sabing ganyan eh, nangangaral naman talaga siya. Pero ngayon kay Kuya, meron na tayong TV station, meron na tayong radio station. Ba't hindi siya nangangaral? So, offended yung mga kapatid na ito. Akala mo ba, Daniel Rason, yung mga kapatid na nag-a-attend ng pagkakatipon, naniniwala pa sa'yo. Hindi na sila naniniwala sa'yo. It so happened na natatakot silang mawala yung community na naipundar nila for so long a time. Hindi na ikaw ang ikinukonsider nila, Daniel Rason. Dahil alam na nila at napatunayan nila, sugo ka ni Satanas, Daniel Rason. Ngayon, kagaya nga nun, sinasabi ni Sis Banji, tignan mo, ito regular member lang. Kailan lang naanib? 2016. Ikaw, inugat na yung ano mo, inamag na yung paa mo sa iglesyang itinayo ng tsuhin mo. Tsuhin ba o tsahin? Hanggang ngayon, hindi mo pa alam na ang utos ay mangaral? Oo, yan ang talagang yan ang gospel. Preach the gospel into all nations eh. Oo, yun nga po And yung then the sabi end ng shall Panginoong come. Jesucristo. Wala bago ka talagang siya gagawin. umakyat. Kung ikaw preacher talaga, wala kang gagawin kundi yun lang. Hanapin mo kung saan ka pwedeng mangaral. Yun lang. Sabi nga po ng Biblia, mangaral ka sa kapanahunan at di kapanahunan. Oo, in season or out Kung of umakyat season. ang Panginoong Jesucristo sa langit, yun yung kanyang instruction. Ano ba yung instruction niya? Go ye therefore to all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them na ituro ninyo sa kanila, kanilang ganapin. Meron ka bang ginagawang pagtuturo, Daniel Rason? O meron kang ginagawang pagpapapogi? Meron kang ginagawang pagpapagame show? Dapat talaga yung talagang preaching talaga. Yung admonish them, i-lead mo sila sa Panginoon. Maraming tao pa, hindi rin nakakakilala pa kay Jesus. Maraming tao, may mga problema pa, di ba? Marami pa rin eh. Marami pa rin mga may depression, marami pa rin mga at least makatulong sa mga ganung bagay.